Dito tayo sa Paseo, Valero. Paseo de Rojas, mga kababayan. Ay medyo mambo na. Traffic na kasi dito. Kaya nagsalabong ko lang. Good evening. Kadantik. Ito po.
ano natin yun sa pagpipili? Ito yung tinatawag na White Ribbon Walk Against Corruption. This is a series of protest march laban sa korupsyon for truth and accountability. Dito nga sa napakalaking scandal na ito tungkol sa korupsyon. At alam niyo naman, sa November 30, magkakaroon ulit ng trillion peso march against corruption. Ito ay isa sa mga parang run-off dun sa big event na yon. Kaya nandito kami, iba-iba ulit mga organizations. But these are the organizations na mga pwede natin tawagin mga democratic forces, peace-loving, na as much as possible, talagang ang gusto namin ay sundin yung konstitusyon, sundin ang batas, sundin ang rule of law. Huwag lalabas sa konstitusyon, huwag lalabas sa rule of law. Ang aming panawagan, katotohanan at pananagutan. Kaya kinakalampag namin ang mga dapat talaga na mga mag-focus dito sa usapin na to. Yung investigasyon, hindi lang sa Senate Blue Ribbon, kundi syempre yung sa ICI, at umaasa kami, katulad ng in-announce ni Speaker Boji D, na dapat i-prioritize na rin ang pagpasa batas ng aming House bills para i-create yung more independent, more powerful, more credible na independent commission against infrastructure corruption. In fact, kahapon ay in-approve na po ng House Committee yung committee report para dyan. Para before Christmas, katulad din sa Senado, before Christmas ay maisapatas na po ito. Sino po ba dapat ang managot? Lahat ng mga dapat managot, lahat ng mga patunayan sa tamang ebidensya, sa tamang forum. So, yun na nga, yung siguro naman na ano natin yung video yung kanina, na nakita natin yon. Hindi dapat hanggang sa video lang, ano? Kung talagang seryoso si former Representative Saldico at meron siyang mga ebidensya, kailangan na bumalik siya dito sa Pilipinas. Dapat umarap siya sa tamang forum. At sabihin niya yung mga nalalaman niya under oath and backed up by evidence. Real evidence, credible evidence, hindi yung sa pamamagitan lang ng mga ganyan na mga Sinasabi ni PBM sa Pasko, darating ang Pasko. Kailan pa ba natin hintayin yung darating ang Pasko? Hindi kasi alam nyo, pag ganyan talaga, kailangan naman talaga ng due process. Kailangan masiguro natin na the evidence will stick in court. Diba? Kaya nga, yung ombudsman naman ay nakakomit naman ata, si Ombudsman Boying Remulla, na may isasampa na talaga sila before the Sandigan Bayan this month of November. Para by December, yung Sandigan Bayan makapag-action na rin at makapag-issue na rin ng warrants of arrest dun sa mga kaso na they will be able to come up with a finding of probable cause. Kasi yun ang hinihintay ng taong bayan. Hindi tatahimik ang taong bayan Meron talaga. na hanggat meron ng mga mapapanagot, mapapakulong. Sa right niyo, ma'am, wala na dito si PBM kasama rin kasi. Tingnan natin kung nandiyan ang ebidensya. Dapat wala, there's no such thing as there's no one that is supposed to be exempt from accountability. Kailangan lahat na pwedeng managot at nandiyan ang ebidensya, dapat managot. Ma'am,